Hiniling naman po ngayon ng kampo ni Janet Lim Napoles sa Sandigan Bayan na buksan ang bank accounts ni Benhur Luy. Ito'y upang malaman kung saan napunta ang pork barrel ni Senador Jinggoy Estrada na dapat sana'y ginamit sa pagpapatupad ng kanyang mga proyekto. Alamin natin ang detalye mula sa aming kasamang si Sweden Velado. Ginamit ba ni Benhur Luy ang pera para magpatupad ng mga proyekto ng NGO o ibinulsa niya ito? Ito ang malamang tanong ng abogado ni Janet Lim Napoles na si Attorney Stephen David. Sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada at kapwa-akusado nito sa kasong plunder na si Napoles, hiniling ni David sa korte na buksan ang bank accounts ni Luy upang malaman kung saan napunta ang PDAF ni Estrada. Matatanda ang itinilaga si Luy bilang presidente ng isa sa mga peking NGO ni Napoles. Subalit, mariing tinutulan ng kampo ni Benhur ang pagbukas sa kanyang mga bank account kaya naman nakatakdang maghain ng motion for opposition ang depensa. Samantala, napatayo naman sa kanyang upuan at napasambit ng sinungaling si Senador Jinggoy matapos ilahad ni Benhur na may ilang beses na tinawagan ni Estrada si Napoles sa opisina para humingi ng advance sa kanyang komisyon na umaabot umano sa 55% kada proyekto. Minsan nagtatawagan kami ni Janet Napoles dahil hindi ko sinabi ko sa inyo from the very start, hindi ko pinagkakaila na kaibigan ko si Janet Lim Napoles. Naging mainit na diskusyon din sa pagtatapos ng bail hearing ang paggamit ng alias na Congressman Biazon para kay Senador Jinggoy sa isang proyekto na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. 11 milyong piso ang natanggap na kickback dito ni Estrada. Kind of absurd and ridiculous and preposterous talaga yung pag-attribute sa akin yung pangalan ng Kong Biazon. Kung totoo lahat yung nakasulat sa ledger niya, doon sa kanyang dokumento, if you've noticed, maraming mga politiko na nakabanggit doon. Bakit hindi nila dinimanda yun? There are a lot of inconsistencies in the testimony of their star witness. Depensa naman ng prosekusyon. Alam na naming matagal yun. Di ba ang sabi ni Benhur, yun ang code na binigay ni Mrs. Napoles. In fact, kinwestiyon ko siya doon. Sabi ko, bakit naman yung pangalan niya nang napili ninyo? Legislator din yan. Hindi rin niya may paliwanag sa akin yun. At yun daw ang utos ng Mrs. Napoles. Consistent naman si Benhur na sumusunod siya sa mga instruction ni Mrs. Napoles. Matatandaan naman na kabilang si dating Bureau of Customs Chief Rufy Biazon sa pangalawang batch ng mga nakasuhan dahil sa pagkakasangkot sa 10 billion peso PDAF scam. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa bail petition ni Senador Jinggoy sa ika-5 ng Disyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.